Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta ang inyong mga social media feed nitong mga nakaraang linggo? Puno ba ito ng mga balita, opinyon tungkol sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte? Mabilis na nagbigay ang mga netizens ng kani-kanilang opinyon sa nangyaring pag-aresto sa dating Presidente. Naging mas lantad ang malaking pagkakaiba ng paninindigan sa politika ng ating mga kababayang aktibong mag-post, mag-comment, react, at mag-share. Kaya naman, ginamit din ng marami ang oportunidad na ito para salain ang kanilang friends list at mag-unfriend sa Facebook ng mga may politikal na paniniwala na salungat sa kanila. Ginawa niyo rin ba ito, mga kapanalig? Kung ating in-unfriend ang mga kakilala nating iba ang politika na paniniwala, mawawala ang pagkakataong anyayahan silang intindihin ang ating mga pananaw. Yung bang healthy discourse, ika nga. Ang matitira na lamang sa ating friends list ay ang mga kaparehas natin ng opinyon. Ibig sabihin, mawawala rin ang oportunidad na maimbitahan natin ang mga may ibang paniniwala na mas malalim na pag-isipan ang kanilang mga paninindigan. No? Malusog na usapan at pagtayo sa kanya-kanyang prinsipyo. Kung hindi man natin sila i-unfriend, pero awayan naman natin sila sa comment section, hindi din sila mahihikayat na pakinggan ang ating pananaw. Sa ating agarang paggamit ng masasamang salita o maanghang na pananalita at pagturing sa mga may ibang paniniwala bilang kaaway, lalo lang natin silang itinutulak palayo. Nawawala ang pagkakataong maintindihan natin ang pinanggagalingan ng isa't isa. Sa Thanksgiving Mass sa SS Shrine, na ginanap isang araw matapos arestuhin si dating Pangulong Duterte, pinapaalalahanan ni Kiko Aquino D., apo ng dating Pangulong Cory Aquino at direktor ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. Ang lahat na mahalagang pakinggan palagi ang magkabilang panig. Importante daw ito dahil ang paniniwala ng bawat isa sa atin ay may pinanggagalingan. Halimbawa nga, ang pagsuporta ng isang tao sa drug war ay dahil marahil sa nakaranas siya ng karahasan sa kamay ng isang tao na gumagamit ng masamang droga. Sa huli, inanyayahan ni Aquino D. ang lahat na patuloy na isulong ang hustisya para hindi na makaranas ng anumang forma ng karahasan ang sinuman. Moving forward. Kaya naman, sa ating pagkikipag-usap sa iba, ugaliin nating makinig muna. Sa isang banda, hindi natin layuning magkawatak-watak tayo na mas lumaki pa ang hidwaan sa pagitan ng mga magkakaibang pananaw sa politika. Sa kabilang banda naman, hindi rin dapat tayo magkaroon ng isang isip lamang. Layunin nating magkaroon ng isang lipunang makatarungan na kung saan mapayapang nakikipag-ugnayan ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba ng mga pananaw. Sa ganitong paraan, sama-sama tayong makakakilos sa pagkamit ng isang lipunang maunlad, walang isinasantabi. Masisimulan natin ito sa pamamagitan ng pag-intindi muna kung saan nanggagaling ang paninindigan ng bawat isa at huwag mahulog sa bitag ng mga fake news. Sa totoo lang, matuto tayo sa isa't isa hanggang sa makarating tayo sa mga opinyon. Paniniwalang batay sa ebidensya. Nakakabuti sa lahat at nakaugat sa katotohanan lamang. Huwag tayong mananatili sa tinatawag na echo chamber na kung saan ang mga may kaparehas na paniniwala lamang ang nagkakausap-usap. Magkipagdialogo tayo. Gaya ng sinabi ni Pope Francis, ito ang daan tungo sa maayos na pakikitungo sa kapwa. Kaya mga kapanalig, daigin natin ng mabuti ang masasama. Gaya ng sinabi sa Sulat ng San Pablo sa Roma 12:21. Pakinggan, kausapin natin
ng mahinahon ng mga kapatid nating may ibang paniniwala sa atin. Hindi magiging sagot ang pag-unfriend at pag-aaway, online man o offline. Ang mahalaga, tayo po'y mag-usap ng may respeto, bukas, sa mas magandang katwiran at sa kalooban ng Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.